Magandang araw, Levi! Magandang araw din po! Handa na ba kayo makinig at matuto? Opo! Mabuti naman kung gano'n. Pero bago yan, umpisa mo natin ang araw na ito sa isang panalangin. Fiel, maaari mo pa paunahan natin panalangin? Ito po natin ang aming ulo at tayo po ay tumahimik. Lord, maraming salamat po dahil nakikita-kita po kami ngayon ulit na magkakaklase. Sana po ay marami po kami matutunan mula sa aming Diyos at sana po ang guro namin ay makapagturo po ng maayos. Ingatan niyo po kami sa pag-uwi namin sa tahanan. Yun lamang po at maraming salamat. Amen. Amen. At salamat. Fiel, maaari mo magsuko ang lahat? Maaari mo malaman kung sino ang lumiban sa klase, Jaynard? Sir, wala kang lumiban sa klase. Ako'y nagagalak dahil walang lumiban ngayong araw. Ngayon, magkakaroon tayo ng isang maikling pagsasanay. Mayroon akong mga ipapakitang larawan dito na iba't ibang tuok sa ating pangyanan. Sasabihin ninyo kung ano ang nakikita ninyo sa larawan. Maliwanag ba? Handa na ba kayo? Ganito ang unang larawan. Ano ang nakikita nyo sa unang larawan? Tama! Ano naman kaya ito? Magaling! Tama! Mahusay! Noong kayo ay nasa ika-4 na balita, pinalangin ninyo ang mga iba't ibang sinaunang bagay. Natatandaan niyo pa ba yun? Kung natatandaan niyo pa, maaari ba kayong magbigay ng iba't ibang uri ng sinaunang bagay? Yes, Ben. Sir, bakit po? Magaling! Ikaw kaya? Sir, siyang biuling po. Tama! Ikaw, Catherine? Sir, lumang pera po. Ikaw, Jaynard? Aparatur, sir. Tama ang inyong mga sinabi. Talagang naaalala ninyo ang pinag-alalan nyo noong nakaraang taon. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng maikling aktibidad. Ang aktibidad na ito ay pinamagatang Hep-Hep Hooray. Sasabihin ninyo ang Hep-Hep kapag ang nasa larawan ay makalumang irahan. Hooray naman kapag ang nasa larawan ay makabagong irahan. Maliwanag ba? Narito ang unang larawan. Magaling! Tama! Mahusay! Tama! Magaling! Bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng limang bagsak na palakpak. Kanina, nakita ninyo ang iba't ibang larawan ng mga makabago at makalumang gusali at tirahan sa ating bansa. Ngayon, ano sa tingin ninyo ang ating tatalakayin ngayong araw? Mayroon ba kayong ideya? Sige nga, Ken. Ito po ay patungkol mga sa iba't ibang uri ng tirahan sa Pilipinas. Mahusay! Iyan ay konektado sa ating tatalakayin ngayong araw na masining na disenyong arkitektural ng mga Pilipino. Ano nga ulit ang ating tatalakayin ngayong araw? Yes, Jaynard? Ang ating pong tatalakayin ngayong araw ay masining na disenyo arkitektural ng mga Pilipino. Salamat! Ngayon, handa na ba kayong makinig sa ating talakayan ngayong araw? Mahusay! Simulan na natin! Ngayon, nais kong pagmasdan ninyo ang larawan na ito. Ano ang nakikita nyo sa larawan na ito? Sige nga, Fiel.
Ma'am, ang makikita ko po sa larawan ay ang bahay kubo. Tama! Ano sa tingin niyo ang materyales na ginamit sa paggawa ng bahay kubo? Ikaw ba, Kayla? Ma'am, kugon po. Tama! Maliban sa kugon, ano pa ang ginamit dito? Ikaw nga, Jaynard? Bukod po sa kugon, ang ginamit pa po dyan ay kawayan at mga kahoy. Tama! Ngayon, atin ang alamin kung ano nga ba ang kahulugan ng bahay kubo. Sabay-sabay nga natin basahin kung ano ang kahulugan ng bahay kubo. Bahay kubo! Ito ay gawa sa mga kagamitan madalas nating makita sa paligiran tulad ng kawayan, dahon ng niyog, lima, dalawang kugon at iba pang mga pangailangan sa paggawa ng bahay. Ang bahay kubo ay isang uri ng makalumang bahay na matatagpuan sa ating bansa. Ito ay gawa sa kawayan, kugon, o di kaya naman ay mga materyales na makikita lamang sa ating paligid. Ngayon, ano ang masasabi ninyo sa bahay kubo? Ikaw nga, Fiel? Ma'am, ang masasabi ko po sa bahay kubo, ito po ay maganda at madaling gawin dahil po madaling po mahanap ang mga materials nito. Mahusay! Ngayon naman ay dumako naman tayo sa pangalawang makalumang bahay na matatagpuan sa ating bansa. Pansin ninyo ang larawan na ito. Ano sa tingin niyo ang nasa larawan? Ikaw ba, Ken? Ma'am, torogan po. Tama! Ito ay isang makalumang bahay na ang tawag ay torogan. Ngayon, ano sa tingin niyo ang kahulugan ng salitang torogan? Ikaw nga, Fiel? Ma'am, sa tingin ko po, ang lugar ng torogan ay isang tirahan na gawa nito sa mga kahoy. Tama! Ngayon, ating tignan kung ano nga ba ang kahulugan ng torogan. Maaari ba mabasahin ng lahat kung ano ang kahulugan ng torogan? Torogan, isang bahay na malaking tirahan ng pinakamataas sa antas ng tao sa lipunan, gaya ng pinuno ng Maranao. Ang bato, ito ay gawa sa kahoy at nakatayo sa malaking poste. Tama! Ang torogan ay parang isang bahay kubo rin. Ngunit ito ay may disenyo. Ito ay gawa rin sa kahoy. Ngunit ito ay pinaninirahan ng mga pinuno ng Maranao katulad ng datu. Naintindihan ba kung ano ang torogan? Oh! Kung gayon ay dumako na tayo sa panghuling makalumang gusali o tirahan na matatagpuan sa ating bansa. Mga bata, ano ang nasa larawan? Ikaw nga, Jaynard? Ang napapansin ko po sa larawan ay bato po para siyang batong bahay na. Tama! Ano pa ang inyong napapansin? Ikaw nga, Fiel? Ma'am, ang napapansin ko po sa bahay na ligar ay gawa po sa mga bato at may kahalo po itong kugon or lipa. Magaling! Ngayon, ating alamin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng bahay na bato. Maaari niyo bang basahin kung ano ang bahay na bato? Bahay na bato, uri ng bahay na kilala sa Pilipinas, na itayo ang mga ito sa panahon ng mga Kastila at literal na ibig sabihin ay bahay na gawa sa bato. Hindi lamang ito
simpleng bahay na gawa sa bato, isa ito ang evolusyon ng pinagsamang arkitektura ng mga Kastila. Tama! Ang bahay na bato ay isang halimbawa ng makalumang gusali o tirahan sa ating bansa na hindi siya katulad ng bahay kubo at turoban na gawa sa kawayan. Ngunit siya ay gawa sa bato, kaya ang pangalan niya ay bahay na bato dahil ito ay literal na gawa sa mga bato. At maliban doon, ito rin ay ginawa noong mga panahon ng Kastila. Bakit nga tinawag na bahay na bato ang tirahan na ito? Sige nga, Kayla. Ma'am, kasi po, ito po ay literal na gawa sa bato. Magaling! Ngayon, kailan itinayo ang mga bahay na bato sa ating bansa? Sige nga, Ken. Noong panahon po ng Kastila, ma'am. Tama. Ngayon, nalaman ninyo ang mga makalumang tirahan o gusali sa ating bansa. Ano ang napapansin nyo sa mga makaluma at makabagong tirahan ngayon sa ating bansa? Ano kaya ang mga materialis na ginamit sa mga makalumang tirahan at sa mga makabagong tirahan ngayon? Sige nga, Kiel. Ma'am, ang mga makaluma kong bahay ay gawa po sa mga nakikita lamang po sa kapaligiran. Katulad po ng kubo ay nakikita lang po sa kapaligiran ang mga ginagamit dito. Tulad po ng kawayan o kahoy at tugon. Gayon naman po sa may bahay na bato. Gayon din po nakikita rin po siya sa ating kapaligiran. Dahil mayaman po tayo sa mga mineral na galing sa bundok. Ngayon naman po ang makabagong bahay ay gawa po sa mga bakal o mga konkretong gamit. Tama! Maaari ba natin siyang bigyan ng tatlong bagsak? Ngayon, sino pa ang nais magbahagi ng kanyang sagot? Ikaw nga, Jenard. Dati po, ang mga tirahan noon ay mga gawa lamang po sa mga materialis na kung saan madali po natin itong mahanap. Katulad po ng bahay kubo na gawa po sa kawayan, kubo na makikita lang po sa ating kapaligiran. Ngunit, ang mga bagong bahay po, kapanahanan na makikita natin, ay gawa po bukod sa gawa ito sa bakal at mga konkretong bagay, tayo po ay napapalibutan ng mga bagong teknolohiya na kung saan mas napapabago po nito at napapaganda po nito ang bagay na kung saan makabuo ito ng isang gusali o bahay. Magaling! Bigyan natin din siya ng tatlong bagsak! Napakahusay naman, grade 5! Ako ay natutuwa sa inyong partisipasyon ngayong araw. Bigyan niyo muli ang inyong sarili ng 5 bagsak! Sa karaniwan sa mga taga-Asya ay gumagamit ng tradisyonal na paraan sa pagtitinda. Ang pagtitinda ay natimbag kung sa pagkaraan ng 1960 at 1970. Ang paraan sa pagtitinda at isang Ngayon, ay nakinig po kayo sa ating talakayan ngayong araw? Magaling! Maaari mo bang sabihin, Catherine, kung ano ang ating pinulakay ngayong araw na ito? Ang ating pong tinalakay ngayong araw na ito ay patungkol sa mga masisiling na disenyong arkitektural ng mga Pilipino. Magaling! Ano naman ang mga halimbawa ng mga sinuunang tirahan kanina na ibinigay sa ating talakayan? Sige nga, Rodmer. Ang mga bahay na binigay sa ating talakayan ng mga araw ay bahay ng tutungan. Magaling! Ano pa? Sige nga, Pierre. Ma'am, bahay na bato. Mahusay! Ngayon, isa pa. Ano pa kaya yun? Sige nga, Jaynard. Ma'am, turogan po. Magaling! Sa mga nabanggit ninyo mga sinaunang tirahan, ano naman ang napansin ninyo ng mga materyales na ginamit doon? Sige nga, Pierre, magbigay na ng isa. Ma'am, sa
ay gawa po sa literal na bato at ang kanya naman pong bubong ay maaaring bato rin po or di naman po kaya ay tubol. Magaling! Ikaw naman, Reynard! Ano naman ang mga napansin mong materyales na mga ginamit sa mga sinaunang tirahan na nabanggit? Halimbawa naman sa bahay kubo po, ang mga materialis po na ginamit doon ay ubol, kawayan, at iba-iba pa po. Magaling! Ngayon, upang talagang mahasa ang inyong mga kaalaman, ang mga natutunan ngayong araw na ito ay magkakaroon tayo ng maikling gawain. Pakibasa na ang panutot. Kaling, Panuto, gumuhit ng larawan ng inyong pangarap na tahanan balat araw at isulat ang materyales na gagamitin dito. ngayon ay maaari po tayong magsimula sa ating aktibidad. Ma'am, tapos na po. Ang tapos na po. Tapos na po. Tapos na kayong lahat? Oh! Ngayon ay magkakaroon ulit tayo ng isa pang aktibidad. Ang aktibidad na ito ay gagawin ninyo ay sabihin kung isulat kung ang pangungusap ay tama at isulat naman kung mali ang pangungusap. Tapos na ba kayo? Hindi pa po. Huling isang minuto. Sino Mga tapos oras na? na. Mali ko ba makita? Galing. Ma'am, tapos na po. Tapos na rin po. Salamat mga bata. Para sa ating takdang aralin, ay pakibasa mo na ang panuto, Rodmer. Takdang aralin, maghanap ng mga lumang kagamitan sa iyong tahanan at dalhin ito sa